Lord, please send some help. Mahigit 2,000 aftershocks na ang naitala ng PHIVOLCS sa Cebu. Yan ang nagdudulot ng takot sa mga residenteng bumalik sa kanilang mga tahanan. Ang ilan sa kanila, naglatag muna sa kalsada o kaya naman ay natulog sa kulungan ng baboy. May live report si Ian Cruz. Ian. Kaya naman June sa ngayon ay tulong ang patuloy na hiling ng ating mga kababayan dito sa Northern Cebu na labis ngang naapektuhan ng malakas na lindol. Oras ang itinagal ng rescue and retrieval operations sa gumuhong 2-story pension house na ito sa Bogo City, Cebu. Ang kanilang hinahanap, ang mag-ina na nadaganan ng gusali. Unang nakuha ang batang lalaki bago tuluyang na-recover ang kanyang ina. Ang ama ng tahanan, matyagang naghintay na maiahon sa debris ang kanyang mag-ina. Sa Bogo City, ang episentro ng magnitude 6.9 na lindol. Mula sa himpapawid, kitang-kita ang tindi ng pinsala sa gusaling ito. Ayon sa PHIVOLCS, umabot na sa mahigit 2,000 aftershocks at inaasahang magtutuloy-tuloy pa sa mga susunod na araw. Ang mga naulilang kaanak, kung hindi tulala, halos di na matigil sa pag-iyak dahil sa paghihinagpis. Ang ilang nakaligtas, pansamantalang matutuluyan ang problema ngayon, gaya ng ilang taga-Bogo na sa plaza na nagpalipas ng gabi. Sa bayan ng San Remigio, isang pamilya ang piniling matulog sa kulungan ng baboy. Ang mga residenteng ito sa bayan ng Medellin, sa Northern Cebu, sa kalsada na naglatag ng kanilang mga sapin. Inulan pa sila, kaya ang ilan ibinalot sa plastik ang sarili para hindi mabasa ng ulan. Problema rin sa bayan ang mga nagkabitak-bitak na kalsada. Ang tulay na ito, isang linya lang ang nadaraanan. Ilang bahay rin ang lubhang nawasak, gaya ng bahay na ito sa barangay Lamintac Sur, kung saan nadaganan at nasawi ang senior citizen na si Mang Rolando. Nakaburol na siya, pati ang ate niyang si Anyana Cueva, na nadaganan din ng guho sa kalapit na bahay. Ginawa ko talaga ang lahat pero hindi ko talaga maangat yung... Sa post ni Cebu Governor Pam Baricuatro, 10 ang naitalang patay sa bayan ng Medellin dahil sa lindol. Ang pangailangan ngayon ng mga residente. Kasi dito mahirap na ang tubig sa amin, walang bigas, pagkain talaga. Yan ang kailangan sir, bigas at saka tubig. Kanina, nag-aerial inspection si Pangulong Bongbong Marcos sa Bogo City. Inanunsyo ng Pangulo ang ayuda para sa lalawigan ng Cebu at mga bayang apektado ng lindol. Dahil hindi agad marirelocate ang mga nawalan ng tirahan, gagawa ng isang tila tent city. Ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga tent na malalaki at itatayo natin, gagawa ng tent city. May food supply, may water supply, may kuryente kung kailangan mag-genset. Pinamamadali rin ng Pangulo ang paghatid ng tulong at ang pagsasaayos sa mga infrastrukturang nasira, lalo na ang ospital. Si VP Sara Duterte at ang Office of the Vice President kahapon pa na sa Cebu para sa relief operation sa mga bayang napinsala ng lindol. Bukod sa Medellin, namahagi ang OVP ng food packs, tubig, hygiene kits at iba pang non-food essential sa San Remigio, Bogo, Tabuelan at Tabugon. We are fervently praying for your safety in Cebu and other parts of the Visayas affected by the earthquake and aftershocks. We ask God to grant comfort to those who have lost loved ones and to provide relief and strength for those holding their families together amid property loss and damage. John, yung nakikita nyo dito sa ating likuran ay ilan lamang sa mga tahanan at doon sa mga establishmento na nawasak dahil nga sa malakas na lindol. Dito yan sa San Vicente Port, dito sa Bogo City, Cebu. At John, may mga nasugatan dito, mabuti na lamang at nailigtas sila nung ilan sa mga nasa loob at yung iba naman na iniligtas ng mga rescue team mula sa mga taga-barangay. At kani-kanina lamang, June, ay nakaranas din tayo ng ilang aftershocks dito. Kaya naman ngayong magdamag ay talagang maraming mga residente ang hindi magpapalipas ng magdamag doon sa loob ng kanilang tahanan at bagkus ay doon sa mga open space sila matutulog para nga daw iwas sila sa peligro sakaling malakas na aftershock yung tumama dito, June.
Ingat kayo dyan at ingat sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Ian Cruz.